Okay, so this is chapter 3, documentation technique, systems, documentation, and technique. Okay, loud and clear po. Pa-confirm lang para gets. Yes po. Okay, thank you. For the documentation, ayan, so the objectives here is to prepare and use the data flow diagram to understand, evaluate, and document information system. So why do we need to document the information system? Kasi para if may mga gagamit na ibang users, alam nila paano. Makakasunod sila, makakasabay sila. Okay? Also, to prepare and use the flow charts to understand and evaluate and document the information system. Okay? So, ganun din for the business processing diagram, ayan, to understand and evaluate the document information system. Okay? So, gagamit tayo dito ng mga flowchart. Again, why do we need to document the system? Ayan, must be able to read documentation and understand how system works. So dapat in making information system, we should be familiar din dun sa mga ginagamit on how to document. For example, we use flowcharts. So dapat alam nyo rin gumawa ng flowchart. Alam nyo yung mga symbols nun, okay? Para alam nyo gumawa, alam nyo bumasa. Okay? So meron din tayong mga iba-ibang ways to document din. Okay? Katulad nito, you have your SOX, requires management to assess internal controls and auditors to evaluate the assessment. Okay? Um, document system is also used for systems development and changes. Okay? So, para makikita natin ano yung kulang, i-revise natin. Okay? So, kailangan ng documentation. Okay? Kasi, paano mo i-update kung hindi mo alam kung ano simula? Okay? So, documentation explains how a system works, including the who, the what, the when, the where, the why, and how data entry, data processing, and data storage, and so as the information output and system controls. Okay? So, if nakakakita kayo ng, or na-try nyo ng um, mag-install ng mga software, ayan, sometimes dun sa mismong parang file, meron sila doon na Word file or yung note wherein nilalagay nila yung mga yung documentation mismo ng system. Okay? And then, pag nagkaroon, kunyari, ng version 2, nilalagyan nila din doon ng updates. Ito po yung mga updates on ganito, ganyan. Okay? So, for example din, meron tayong mga applications sa phone ninyo, ayan, sa mga gadgets ninyo. 'Di ba? Pag outdated yung ating mga applications, um, 'di ba, they require us to update. Okay? And then, doon bago mo i-click yung update, sasabihin niya sa'yo doon yung reason, ano yung mga i-update, 'di ba? Ano yung mga gagawin nila na updates. Okay? So that is documentation. Kasi nga para alam natin kung ano yung nangyayari. Ano yung nangyari, ano yung nabago. Okay? Para alam natin. Okay? So, narrative description, yan na nga yung sinabi ko, written step-by-step explanation of the system, system components, and how they are or they interact. Okay, so data flow diagram or DFD, okay, it is a graphical description of data source, data flows, transformation process, data storage, and data destinations. Okay, it focuses on the data flows. For what? For processes, source and destination, and the data stores. Okay, so DFD are visually simple. Okay, can be used to represent the same process at a high abstract or detailed level. Okay? So, ito po yung example natin ng data flow diagram. Okay? So, very simple lang, parang flowchart lang din siya. Okay? So, ayan yung process natin. Okay? So, pwedeng, kasi meron, very simple uh, structure of an information system kasi input, process, output. Okay? So, pag nakikita niyo yung ganito,
Ayan. So, nakikita natin, ito yung data source. Okay, pinrocess siya. Okay. So, ito yung output natin or data destination. Ito yung parang, anong tawag natin dito? Data destination. Um, Paglalagyan natin, storage. Okay. Ayan. So, data store, pagkukuhanan ng file. Okay. So, for example natin ng data store is a data warehouse. Okay. Wherein parang, okay, from database, kukunin natin yung information, ipaprocess natin to another output or data destination. Okay. So, basic guidelines lang for creating DFD. Nandito na po siya. Understand the system. Okay? Syempre, dapat intindihin mo. Okay? Saan pupunta, saan kukuha, anong gagawin. Okay? So, dapat gets natin siya. Kasi paano ka nga naman gagawa ng DFD kung hindi mo naiintindihan? Okay? Dapat simple lang. It's a simple representation. Meaning that you need to consider what is relevant and what needs to be included. Kasi nga, dapat simple lang siya, madaling maintindihan, okay, dapat hindi siya kulang. Okay? Start with a high level to show how data flows between outside entities and inside systems. So, yun yung pinakita natin kanina sa diagram. Okay? Meron coming from outside source, 'di ba? Or yung um, uh, ano man tawag natin diyan? Mga inputs natin. Okay? And then meron din naman nang galing sa loob na, which is yung data source. Okay? Yung mga dati nating storage. Okay? Yung mga databases natin. Okay? Ah, ano pa? Use additional DFDs at the detailed level to show how data flows within the system. So, kung gusto mo pang lagyan ng further detail, pwede mo namang lagyan. Okay? But make it simple, yung madali siyang maintindihan. Okay? Identify and group all the basic elements. Name data elements with descriptions. Names use action verbs for process. Ayan. Update, edit, prepare, validate. Okay? So, kung ano yung gusto mong gagawin, papangalanan mo siya. Okay? Unlike yung nakita natin dito kanina, okay, sa diagram natin kanina, sinabi lang niya dito, process. Okay? So, nilagyan naman niya ng letter C dyan. Okay? So, yun yung sinabi na gawin mo siyang more detailed. Okay, lalagyan mo, anong process ba yung tinutukoy niya? Okay, ito ba yung, nandito ba yung authorize? Nandito ba yung validate? So, pag vinalidate ba, ito yung ano niya? Okay, so pag inauthorize, uh, pupunta na siya dito. Kunyari, ito yung ating data storage. Pupunta na siya dito at the same time, if further process pa siya, mga ganon. Okay, so kailangan detalyado. Kung ano yung mga gagawin natin. Okay, give each process a sequential number to help the readers navigate from the abstract to the detailed levels. Okay? Um, Kailangan lang siya ay, ano tawag natin dito? Merong pagkakasunod-sunod. Okay? Kaya kung makikita mo dun sa ating diagram kanina, okay, yung process natin from process C to process F, hindi siya same level. Okay? After siya ng process C. So, ibig sabihin, mauuna muna yung process C bago process F. Okay? So, hindi siya magkasabay. Okay? So, yan po yung pinakang sequence. Ito yung sunod-sunod. Para hindi nga naman sila maligaw. Okay? And then, you may edit and review and refine. Okay? Kasi nga, if hindi pa siya akma dun sa gusto nating result, then we have to we have to go back to the first step. That's why we call it information cycle. Yung pinag-aralan natin last time. Okay? Or information system cycle. Okay? Next, flowcharts. So, ma'am, ano is example natin ng flowcharts? Flowcharts are like yung kanina natin diagram. Okay? Yun nga lang, bawat shapes doon merong tawag. Okay, so kanina dun sa diagram natin, pinapangalanan mo kung anong type of process siya. Okay, when it comes to flowcharts kasi,
hindi ko na kailangang sabihin kung anong process siya kasi per shape, meron ng process. Okay? So, dapat nandito yung knowledge mo with flowcharts. Okay? With yung mga shapes na ginagamit sa flowcharts. Okay? So, para medyo mabawasan ng konti yung isusulat mo doon. Okay? Kasi, gets ko na agad. So, dapat meron kang basic knowledge on making flowcharts. Yan. So, kita ko na yung mga nandyan. Alam ko na agad anong gagawin dito. Okay? So describe an information system showing inputs and outputs, the information activities or yung processes, data storage, data flows, and description. Decision steps. Okay, sorry, description. Decision steps kung ano yung mga gagawin mo. Either tapos na to or meron ba siyang further processing and so on. Okay? So key strengths ng flowcharts are they can easily capture control via decision points. Show manual versus automated processes. Okay? Yan. So, ito yung mga flowcharts symbols natin. So, sana nakikita. Anyway, your PowerPoint or our lecture material is in your Canvas na. So, you have to review. So, ganito ang itsura pag documents. Okay? So, pag multiple copies, ayan, obvious naman siya. So, alam mo na kung ano yung requirement. Okay? So, hindi na kailangang, anong tawag natin doon? Hindi ko na kailangan sabihin pa. So, hindi hahaba. Hindi magiging complicated yung per box mo or per step kasi, gets ko na ito yung kailangan niya. Okay, so pag nakakita ka ng ganito, electronic output yung nandito. Okay, and so on. So, dito, shapes lang, alam ko na yung gagawin. So, ang ilalagay mo na lang doon sa per shape, okay, kung saang department ba siya pupunta, yung mga ganun, or sino yung mangungulekta, or so whatever, ganun. Pero the process itself, okay, or yung name mismo nung activity, okay, gets mo na agad siya because of the shapes. Okay, so dapat familiar tayo dyan. Meron din tayong mga types of flowcharts. Ayan, so we have document, system, and program. Okay? So, pagdating sa document flowchart, ayan, it shows the flow of the document and data for process. Okay? Useful in evaluating internal controls. Okay? So, para alam natin kung sumusunod po ba. Okay? Sumusunod po ba sa documentation yung nasa operation. Okay? So, meron kasi tayong, kunyari, need ng authorization. Okay po ba yung authorization natin? How do we know that? Ano po yung mga documents na ginamit? Okay? Ano po yung documents na dapat meron? Okay? How about for the system? Okay? Depicts the data processing cycle for processes. So, para makita natin, ma'am, ito po yung prosesong gagawin natin. Ito po yung mga per activity, per step natin, ito yung activity. Ayan. So, alam natin san-san yung sequence ng events. Okay? Ito yung aabangan mo kasi nandito yung may sistema in between that. Okay? So, pag sinabi naman nating program, okay, illustrates the sequence of logic in the system process. Okay? So, papasok na yung ano po ba yung kalalabasan niya dapat? Okay? Kasi yung sistema, yung mismong proseso, okay? Yung program kasi, ano yung dapat mangyari in the end? Okay? So, yan po yung mga flowcharts natin. So, ma'am, paano tayo gagawa? Or guidelines for drawing flowcharts. Okay? So, when we say drawing, pwede namang manual, pwede rin tayong computerized. Kasi ngayon, meron na tayong mga tools na ganyan in MS Excel, 'di ba? So yung maraming ibang mga materials, maraming mga applications na kayang gumawa ng flowchart. Okay? So una sa lahat, lagi naman talaga is to understand the system. Paano po ba yung dapat alam mo yung gagawin mo? Kasi una sa lahat, again, you can't make a system if you do not understand it. Paano mo siya i-drawing kung hindi mo siya maintindihan? Okay? Next, identify the processes or the documents and the flow, okay, and the data processing procedures. Okay, so organize them into flowcharts. So, pipili na tayo ng mga tamang symbols. Okay, as it reads from top to bottom, pababa.
Okay? Ah, yung flowchart usually pababa, pero yung iba kasi may nakikita naman ako, pwedeng pahalang, pag siguro maiksi lang yung procedure. Okay? Meron naman, gumanon na, gumanon pa, gumanon na. Okay? So, depende po yan sa inyo. But the most usual is pababa. Okay? Kasi parang para makita na kasi meron every process merong decision ang tawag natin doon, parang decision action, 'di ba? So dapat mag-e-end ka dito. Stop ka na. Eh, ma'am, paano yung isang ano? Oh, ito, dito magpo-proceed pa tayo. So, usually siya pababa. Okay? Kasi pag igaganon mo, ay, parang masisira, hindi mo makikita. Ah, ito na pala yung end ng isang process. Okay? So, pinakamaganda ng flowcharts pababa. Okay? So, kung ayaw mo ng ganyan, gusto mo yung medyo naiiba na ano, ay hindi flowchart tayo. Punta tayo ng diagram. Kasi dire-diretso lang pala yung procedures mo eh. Wala kang parang merong decision point, 'di ba? Okay. Then name the elements, of course, para alam natin. And pag hindi pa siya okay, you edit, review, refine. Ayan, for make it easy to understand. Okay, so tips lang, pag bago ka gumawa ng flowchart, hindi, bago mo i-finalize yung flowchart, syempre mag-drafts ka muna and then check mo siya. Parang mag-walk through mo yung sarili mo. Sige nga, pagtapos nito, ito yung gagawin ko. Oh, 'di ba? Practice. So parang pag may mali, revise tayo, ganun. Okay? So ganun din naman sa paggawa ng diagram, pareho lang naman siya. Okay? So this time naman, we will proceed sa ating business process. Okay? So pag sinabi nating business process, 'di ba, yung kalahatan. Okay? Hindi lang yung per activity. Okay? Kasi yung system lang, pwedeng per activity siya. So pag sinabi nating program or the business process itself, 'di ba? Uh, yung pangkalahatan siya. Okay? So, is a visual way of to represent the activities in a business process. Ayan. So, intent is that all business users can easily understand the process from standard notation. So, standard notation natin, ayan, business process modeling notations, okay, can show the organization and unit performing the activity. So, ano yung basic symbols natin for business process? Actually, very, very similar to a flowchart symbols. Okay, so ganyan. Yan. So, hindi ko na iisa-isahin yan. All you have to do is review. Okay. Ma'am, kasama po yan sa exam, sa quiz? Yes po, kasama po siya. Okay, and remember, kasama rin po kasi yan sa exam. Okay. So, ganito ang itsura ng payroll business process diagram. So, ma'am, ano ang difference po niya with flowcharts? Kasi sabi mo, ma'am, different flowcharts. Ay, sorry, very similar to a flowchart. Meron po kasi tayo ditong per level. Okay? Ito yung unang level natin. Okay? Okay, so next level tayo. Probably kasi ibang tao yung nandito. Okay, so ito lang gagawin niya. Ito lang gagawin niya. Ito yung gagawin nila. Mga ganon. Okay? So, per system, ayan o, meron tayong level. Okay? Hanggang makarating po tayo dun sa dulo. Okay? Oh, yun yung difference niya with flowchart. Si flowchart kasi wala namang leveling eh. Okay? Dire-diretso lang siya until dumating siya dun sa point of making decision or yung decision point. Okay? Dire-diretso lang siya. Wala siyang level. Okay? Unlike pag business process diagram, meron po tayong para siyang flowchart but per level. Okay, ito yung first level, mga ganyan. Okay? So, any question? So, meron tayong key terms natin. So, documentation, gets na po natin. Isusulat lang narrative. Okay? Or narrative description. Narrative description, ma'am, pwede po bang yung documentation walang narrative description? Pwede naman, basta naiintindihan. Okay? Kasi yung documentation natin, ayun nga, papasok po dun yung ating diagram. Papasok yung flowchart natin, business process diagram. Diba? So, yung data flow, ayun, naulit na yung sinasabi ni ma'am. Data flow diagram, the flow chart, and the business process
diagram, 'di ba? So ma'am, ano yung data source natin? Yung pinagkukuhanan either sa labas, outside po, okay? Or inside, pwedeng galing sa storage po natin. Okay? Yung data destination, saan po ba siya gagamitin? Okay? Ilalabas siya. Para saan? Pwedeng in a form of report, pwedeng query, okay? Baka po kasi nag-data mining tayo dyan. Okay? And so on, kung ano pang output yung gagawin natin. Or papasok ng storage natin, ganyan. Okay? So, yung data flow, saan pumupunta yung data? Okay? The process, anong gagawin sa data? And then, yung data store, yun na nga yung storage. Okay? So, storage, ilalagay doon or kukunin doon. Okay? Context diagram, um, context, ano yung konsepto, 'di ba? Anong itsura? How does it look? 'Di ba? O flowchart na ulit na naman. Document flowcharts. Ayan, internal control flowchart. Yung internal control flowchart, pino-flowchart lang naman niya yung internal control mo. So pag sinabi nating internal control, papasok po diyan ang quality assurance. So pupunta yung parang quality check, meron po tayong check and balance bago dumating sa dulo. So pag hindi niya na-maintain yung quality, stop tayo dyan. Anong procedure gagawin? Parang ganyan. Okay? So, ganun din sa systems and program flowchart. Okay? And business process diagram. Okay? So, question so far, guys? Ayan. So, I hope naintindihan naman.